naglilinis ka ba ng tenga mo? Ha? Oo naman. Bakit para madumi pa rin? Kinabukasan, Naligo ka ba? Ba't ang dry ng buhok mo? Tas ang dami pang tikwas-tikwas. naligo ako no. Di lang ako nag-gel. Sumunod na araw, Bakit parang laki ng uniform mo? Tapos naninilaw pa. Mukha ka tuloy dugyot. Hindi ba yan nilalaban ng mama? sabi nila ang high school daw ang pinakamasayang yugto sa buhay estudyante. Naranasan mo na ba mapagtripan ng kaklase mo? Teka, ba't parang bumigat yung bag ko? Ha? Ano to? Ba't nagkaroon ng bunot dito? Mga peste. Mapagalitan ng teacher. Bullshit na back. Ano nakakatawa? Ang mabastos nyo Aba, lalo pang tumawa. Bring your mother. Mapalabas ng classroom. Get out! Ayan, napalabas tayo ng classroom. Ikaw kasi, nadamay pa ako. Tara, punta na lang tayong kantin. Sige. At magkating classes. Uy, balik! Pero never ko naman na-experience yan kasi matinong estudyante naman ako nung high school. Parang di naman. At dahil medyo malayo yung school na pinag-enrollan ko, sumasakay kami ng jeep ni mama at hinahatid niya ako sa mga unang linggo sa high school. O, diba? Ganyan ako kalab ng mama ko. Ano ba yan? Ang laki-laki mo na. Hinahatid ka pa rin ng mama mo sa high school. Ano bang pakialam mo, ha? Alam mo ikaw, kanina ka pa. Sumosapakin kita? Naalala ko, first day ko nun sa high school. Sinamahan ako ng mama ko na hanapin yung classroom namin. First year, section 2 pala ako nun. Pagdating ko dun, napansin ko maraming mga bata at nanay na nakapila sa labas ng classroom. Uy, Anthony. Section 2 ka rin? Oo, parehas pala tayo. Magkaklase kami ni Anthony sa elementary. Third honor ako, fourth honor naman siya. Teka, para saan daw interview? Di ko rin alam eh. Napag-alaman ko na kulang pala yung kabilang section. Kukuha sila ng estudyante sa section 2 at ililipat sa section 1. Maya-maya, tinawag na ako ng teacher sa loob. Good morning po, ma'am. Good morning din. Can you please introduce yourself? At dahil sa sobrang kaba ko nun, bigla ako na mental block at nakalimutan ko anong Tagalog ng introduce yourself, ma'am. Ano pong introduce yourself? Napakabobo naman ito. Introduce yourself lang, di alam. Sigurado ka pang third honor to sa pinanggalingan niya. Ano ka ba? Baka kinabahan lang? Introduce yourself means ipakilala mo yung sarili mo. Okay po. So ang ending, si Anthony ang nalipat sa section 1 at ako naman yung nagstay sa section 2. Alam niyo na siguro kung bakit. At dahil bagong enroll, merong mga high school policy na dapat naming sundin. Kung short na kaki ang sinusuot namin nung elementary, sa high school naman required na kaming magpantalon. Kaya binila na ako ni mama ng bagong uniform at pantalon. Ama, parang malaki yata tong uniform na bili mo sa akin. Anong malaki? Kasyang-kasya nga sa'yo, oh. Anong kasya? Mukha nga akong hanger dito, ma. Mas okay yan para magamit mo pa yung uniform mo next year. Wala siya. Sobrang stricto din ng mga teachers namin noon pagdating sa haircut. Lagot ka, Jeff. Kailangan mo na magpakalbo. Gantong gupit, tinatawag na spike, ang nausong gupit namin noon. Kaya pagka-graduate ko ng elementary nung bakasyon, nagpagupit na rin ako ng spike para mukhang maangas. Pero dahil policy ng school, kailangan ko sumunod. Kaya naghanap agad kami ni mama ng pagupitan paglabas ng school. Anong gupit? 2x3 lang po. Yung para po sa school. Kaya kahit labag sa kalooban ko, kailangan kong pagupitan ulit. Pero imbis na 2x3, sinagad na ni Manong Barberong buhok ko at ginawang semi-kalbo. Bilang bata, ayoko talaga magpakalbo dahil mukha akong pugo. Pero naisip kong tutubo pa naman to, kaya nasanay na ako. Meron din binibenta mga patches noon na required ilagay sa mga bulsa ng mga polo namin. Naalala ko noon si mama talaga yung nagtatahi ng mga patches sa mga polo ko noon. Jeff, medyo malayo yung school nyo. Di na kita masusundo ha. Kailangan mo na matutong umuwi mag-isa. Sige po, ma. Ingat din sa pagtawid ha. Tanga ka pa naman. Lo, grabe ka naman, ma. Opo, ma. Huwag ka rin sasama sa mga barka-barkada ha. Walang may dudulot na maganda sa yung barkada. Ipapahama ka lang ng mga yan. Opo, ma. Actually, si mama talaga dahilan ba't ako naging loner at naging introvert paglaki. Share ko sa inyo yung mga naging classmate ko nung high school ako. Meron ako naging classmate noon na sobrang tahimik. Pero halimaw pagdating sa exam. Okay class, meron kayong exam today. Lahat ng diniscuss natin this week. Please get one and pass. Ang hirap naman ng exam na to. Di pa naman ako nakapag-review. Paano ba to? Uy, Glenn. Ano sagot mo sa number 5? Jepoy, sa test paper lang ang tingin. Huwag sa katabi. Lo, grabe naman si ma'am. Special mention pa talaga ako. Jepoy. Ha? Okay class, congratulations sa lahat na nakakuha ng mataas na marka. At sa mga nakakuha ng mga mabababang score, balikan nyo mga lesson natin na hindi nyo naiintindihan. Paano namin maintindihan yung lesson? Nakakaanto kayo magturo. Maya-maya, isa-isa nang inabot ni ma'am yung mga test papers namin. Wala, ano ko yung score ko? Hoy Glenn, nakapag-review ka ba? Hindi nga eh. Parehas pala tayo. Bala na si Batman. Huh? 25/50?
Okay na to, at least kalahati. Ikaw Glenn, anong score mo? 49 over 50 nga lang eh. Hala, muntik mo na ma-perfect ha. Kala ko hindi ka nag-review. Daya. Meron din akong classmate noon na ayaw niyang malamangan. Nathaniel, exchange paper tayo. Ayusin mo pag-check dyan ha. Sakaling kita. A few inches later. 22 over 30, pwede na sa akin to. O Jeff, chinikan ko na ibang sagot mo, kahit medyo alanganin. Uy, thank you Nathaniel ha. Jeff, anong score mo? 22 over 30. Ikaw ba? Ay, parehas pala tayo. Pwede patingin ang papel mo? Lo, ba't titignan? May papel ka naman. Parang ang dumi naman ng papel mo. Bakit may bura ka sa number 29? Ma'am, di ba pag may erasure, mali po yun? Yes. Sinito niya lahat ng may check na may erasure sa papel ko. Hanggang sa mag-iba yung score ko. O yan, 20 ka lang dapat. Sino ba nag-check sa'yo? Lo, teacher ka? Sinuwerte ako magkaroon ng scholarship nung high school. Pero dapat, hindi bumaba ng 85 yung grade ko. Kaso, 84 lang yung nakuha kong average ng first grading. Lumbay eh. John Eric, anong grade mo? 86, ikaw? 86 din. Ikaw, Jepoy, anong grade mo? 84. Ay, di ba scholar ka? Problema ko na yun, Char. E di suspended muna ako sa scholarship. Kailangan ko maka-85 next grading para mabalik scholarship ko. Sayang, sana ako na lang yung may scholar. Ako na lang sana yung may allowance at hindi ikaw. E di ikaw na, magaling ka eh. Pero ang totoo, na-hurt talaga ako sa sinabi ng classmate kong yun. Pero sa awa naman ng Diyos, naka-85 naman ako nung second grading. At meron din tayong classmate na laging pambato sa poster making contest sa high school dahil sa galing niya mag-drawing. Siya si Nathaniel. Wow, ang galing mo naman mag-drawing. Saan pa makakabili ng ganyang kamay? Sana balang araw, maging ganyan din kaganda drawing ko. Marunong ka naman mag-drawing, Jepoy. Practice ka lang para mag-improve. At sa lahat ng mga naging classmate ko ng first year, dito talaga sa taong to ako busit na busit. Paano kaya to? Saan ako hihingi ng papel? Nathaniel, may papel ka pa? Wala eh, nanghingi lang din ako. Sige, salamat. Dito kaya? John Eric, pwede ba akong makahingi ng papel? Sana bigyan ako. Bakit? Close ba tayo? Ang dadamot nyo ah. Pag ako nagkapapel, wag kayong hihingi sa akin ah. Naglilinis ka ba ng tenga mo? Oo naman. Bakit para madumi pa rin? Pagkatapos nun, kinuha niya yung ballpen ko at inabot sa akin yung takip. That time, medyo confident naman ako kasi naglinis naman talaga ako ng tenga ko bago ko pumasok. Sinabi niya, nalinisin ko raw yung tenga ko gamit yung takip ng ballpen. Kaya ginawa ko. Paghugot ko ng takip sa tenga ko, konti lang naman pala yung dumi. Lo, may mga sita lang ah. Kinabukasan, naligo ka ba? Ba't ang dry ng buhok mo? Tas ang dami pang tikwas-tikwas. Lo, naligo ako no. Di lang ako nag-gel. Sira ulo to. Ako lagi nakikita na ito ah. Konti na lang sasakalin ko na talaga to. Sumunod na araw. Bakit parang laki ng uniform mo? Tapos naninilaw pa. Mukha ka tuloy dugyot. Hindi ba yan nilalaban ng mama? Sa high school ko rin naramdaman kung gaano ako kapangit sa mata ng mga classmate ko. Isang araw habang nag-drawing ako sa table, napansin ko yung dalawang classmate ko na nakatayo sa pintuan ng classroom namin. Na kapag may dadaan na classmate ko na pogi, bigla sila nagbubulungan at parang kinikilig. Ang pogi! Mga baliw. Yun pala, pag may dumadang classmate namin, nire-rate nila from 1 to 10. Base sa itsura, 10 pinaka-pogi, 1 pinaka-hindi. 10. Umihi ako at dumaan din ako sa pintuan na yun. Pagdaan ko, ako naman yung iniskuran nila. Ew, yuck. 1 din. Lo, grabe naman kayo sa 1. Ganun na ba talaga ako pangit sa paningin nila? Feeling yung gaganda nyo ah. Mga mukha naman kayong otap. Kayo kaya i-rate ko ng 1. Saka magsitawas muna kayo dun. Mga asim nyo. Kwento ko na rin sa inyo yung pinaka hindi ko makakalimutang pangyayari nung high school ako. Isang araw, recess namin nun, bumili lang ako ng kamote cute gulaman at bala ko na lang kainin sa room namin. Pagbalik ko ng room, nagtaka ako na ba't wala pa yung mga classmate ko. So habang umunguya ako ng kamote cute, bigla ko naramdaman na kumirot ng sikmura ako. Aray, sakit ng sikmura ako. Chepoy, kanina pa si Sir Bayani naghihintay sa gym. Pinababa na tayo lahat. Galit na galit. Bilisan mo. Hindi ko na inubos yung pagkain ko at dali-dali na akong bumaba sa school gym. Pagdating ko doon, nakita ko nakapila na lahat ng classmate ko at nakatayo na sa gitna yung PE teacher namin at halatang galit na galit. Kanina pa ako naghihintay dito. Kailangan pa ba kayo tawagin isa-isa para bumaba? Malay ba namin dito kayo magle-lecture, sir? Ikaw, ba't di ka naka-PE uniform? Kailangan ka pa bang sabihan?
Malalagot. Sir, sorry po, nagmamadali na po kasi ako. At sa kalagitnaan ng paninerman sa amin ng PE teacher namin, naramdaman kong bigla na naman sumakit at humilab yung tiyan ko. Ha? Ano ba to? Lumingon ako sa likod ko kung narinig niya yung utot ko, pero mukha namang hindi. Pero pagtingin niya sa likuran niya, nagtatawanan at naghahakikikan na rin yung mga classmate ko. Kaya hindi na rin niya napigilan tumawa. Bullshit na ba? Ano nakakatawa? Ang babastos niya. Hindi ko alam kung narinig ng PE teacher namin yung pag-utot ko. Pero isa lang ang sigurado ko, naaasa rin ako ng mga classmate ko dahil dun. At sa lahat ng mga classmate ko, sa Aero lang laging nangunguna sa pang-asar sa akin. Lahat na lang, niugnay niya sa utot. Our lesson for today is about diffusion. Diffusion is a process resulting from random motion of molecules by which there is a net flow of matter from a region of high concentration to a region of low concentration. One example of diffusion ay mga pabango. Kapag nag-spray ka ng pabango, kumakalat yung molecules ng pabango sa buong kwarto. Malakas ang amoy sa una hanggang sa unti-unti itong nawawala. Ma'am, meron pa po akong isang alam na example ng diffusion. Huh? Ma'am, otot po ni Jepoy. Poot! Pag narinig ko yung mga pang-asar nila, nakikitawa na lang din ako. Nakakatawa naman kasi talaga pag naaalala ko. Pero deep inside, na-hurt ako that time. Kasi hindi ko naman sila inaano. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na talaga ako nakapagtimpe. Isang araw, nasa classroom kami nun, at tahimik ako nagsusulat sa notebook ko. Naramdaman kong lumapit sa Errol sa likuran ko para lang mangulit at mangasar. Oy, Jepoy, otot. Anong ginagawa mo dyan? Ano naman kayong problema tong buwisit na to? That time, nagpretend na lang ako na hindi ko siya naririnig. Boy, ototin. Papansin. Parang ang baho na naman dito Parang umutot ka na naman dyan Ang ilong malapit sa bibig. Baka bunganga mo lang yung naaamoy mo. Kahit di ko siya pinapansin, nagpatuloy pa rin siya sa pang-asar sa akin. Put! Sa mga oras na yung gustong-gusto ko ng patulan si Errol. Pero tinatry ko pa rin maging kalmado kahit gigil na talaga ako. Gustong-gusto ko na talaga siyang sapakin that time, pero iniisip ko yung scholarship ko. Pero habang pinipigilan ko yung sarili ko, lalong lumalakas yung galit na nararamdaman ko sa loob ko. Hanggang sa naisip kong bitawan na lang yung ballpen ko at nahulog sa paa ko. Nung pupulutin ko na yung ballpen ko sa sahig, bigla ako nakaisip ng masama. Hep, bago ko ituloy yung kwento, medyo masela ng mga susunod na pangyayari, kaya sa lahat ng mga batang nanonood, wag na wag niyo itong gagayahin. Imbis na yung ballpen ko yung pinulot ko, ibad ko bigla ang sapatos ko, at hinampas ko sa mukha ni Errol sa sobrang galit. Wata! Nahalata ako sa kanya na medyo nasaktan siya, at medyo namula yung ilong niya. Sa sobrang galit ko, hindi ko rin alam paano ko nagawa yun. Masakit. Mula noon, tinigilan na ni Errol ang pang-aasar sa akin at parang iniwasan niya na rin ako. Ilang buwan na lang din gagraduate na kami sa high school. So, isang araw habang mag-isa na naman ako sa table, biglang lumapit sa akin si Errol at meron siyang inabot sa akin na kapirasong papel. Pagbuklat ko ng papel, may nakasulat ng salitang sorry mula kay Errol. Isang salita lang pero it changes everything. Masaya ako kasi nagkapatawaran naman kami ni Errol bago kami graduate ng high school. At nagkabati naman kami bago kami magkahiwa-hiwalay. Hindi tama ang mambuli ng kapwa, lalong-lalo na sa mga kaklase. Any form of bullying, physical man o verbal, is punishable by law. Nararapat nating respetuhin ang isa't isa, anumang antas natin sa buhay. Sa mga estudyante na nakakaranas ng pambubuli sa school, huwag tayong matakot. Kasi pag nakikita nila na natatakot tayo, lalo nila tayong bubulihin. Isumbong natin agad sa mga teachers natin kung sino man ang nabubuli sa atin sa school para magawan agad ng paraan. Huwag rin tayong mahiya sabihin ito sa mga magulang natin. Higit na makakatulong pag meron tayong pinagsasabihan. Sa mga nambubuli ng kapwa, itigil nyo na yan. Kung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa kapwa nyo. At para sa lahat na nakakaranas ng pambubuli sa school o kahit saang lugar, andito si Kuya Jepoy para bigyan kayo ng lakas ng loob na lumaban. Huwag kayong matakot. Stand, be brave.